Magandang umaga, mga igan. Sa kauna-unang pagkakataon po, nagsalita na ang mister ng ginang na walang awang pinukpok ng martilyo, pati ng kanilang 1 taong gulang na anak sa kanilang bahay Santa Rosa, Laguna. Nag-uumapaw ang kanyang poot sa mga salarin. Hindi niya raw lubos maisip ang mga huling sandali ng kanyang mag-ina. Kung di man daw niya naipagtanggol sila noon, nangako siyang hanapin ang mga suspect. Narito ang eksklusibong report ni Salima Refran. Hindi ka maano, bakit kailangan mo pang tali, baran, paluin. Paluin ng martilyo yung baby. Yung babae, tinalo ng martilyo. Hindi ko makuha, bakit kailangan mo papatayin. Puno ng hinagpis ang mister ng ginang na walang awang ginapos, hinubaran at pinagpupukpok ng martilyo matapos looban ng kanilang bahay sa Santa Rosa, Laguna noong 1 linggo. Sabado ng hapon, pumanaw na rin ang 29 anyos sa ginang matapos bumigay ang kanyang katawan sa tindi ng mga sugat na tinamo sa pag-atake sa kanya. Nakaburol na ang ginang katabi ang kanyang 1 taong gulang na anak na naunang nasawi dahil sa mga pukpok din ng martilyo. Kwento ng mister, nasa Quezon City daw siya noon nang mag-text ang misis na dumating na ang hinihintay nila mula sa Globe na mag-aayos ng kanilang internet. At saka pinadala ang litrato ng ID ng isang David de la Cruz at hawak nitong job order. Nagtaka na lamang daw siya nang hindi na ito mag-reply. Sobrang tas biglang text ng biyenan ko, uwi ka agad. Sobrang kaba ko. Parang galing SLEX, gusto ko nang tumakbo, tumalon. Parang mauna. Sabi ko, anong nangyari? Hindi masabi nung biyenan ko. Sa ospital na raw niya dinatnan ang kanyang mag-ina na agaw buhay na. Ang kanyang anak, himalang nagising bigla. Nakikita ko po yung anak ko Dumilat siya. Gumalaw siya. Parang normal na baby na nagising na parang gusto maglaro. Tuwan-tuwa na kami. Ganda ng dilat niya Pumikit lang ako. Ilang minuto. Biglang bumagsak yung anak ko. 6:30. Hindi man lang naabot yung 7 o'clock. Napapa-operahan naman sana. Ang sakit. Kaya simula ng araw na yun, parang ayoko nang pumikit. Napapaisip at nagsisisi ang mister. Sana hindi na lang daw siya pumasok nung araw na yun. Yung naipagtanggol ko man lang sila, kahit mamatay kaming 3, hanggang sa uli, naipagtanggol ko man lang sila, hindi yung sobrang kawawa na nagumingi sila ng tulong, nagmamakaawa siguro yung asawa ko na huwag idamay yung anak namin. Nandun sana ako para nakalaban lang man lang kami kahit kasama na ako napatay. Pinakamasakit pa para sa mister, wedding anniversary nilang mag-asawa noong mismong araw na brutal na inatake ang kanyang mag-ina. Nag-uumapaw na galit lamang ang mayroon ng mister para sa mga sospek. Sana maramdaman mo rin to. Sana araw-araw mo maramdaman to. Yung ginawa mo sa amin. Sana maramdaman mo rin. Hindi ka man mahuli. Sana araw-araw mong maramdaman. Kung gaano kasakit yung mawalan ng minamahal sa buhay. Isang pangako naman ang binitawan niya sa harap ng mga labi ng kanyang mag-ina. Papangako po sa inyong dalawa. Hanapin ko sila sa kahit anong paraan. Hanapin ko sila para sa inyo. Sorry, hindi ko kayo napagtanggol. Pero, babawi ako sa inyo. Hanapin ko sila. Kung kailangan ko hindi matulog araw-araw, basta mahanap ko sila kagad, gagawin ko. Mahal ko kayo. Para sa unang balita, Salima Refran, reporting.